Sa tahimik na silid ng ospital, si Khalid Al-Amin ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, mahigpit na hawak ang maliit na tasbih sa kanyang kamay. Ang kanyang labi ay bahagyang gumagalaw habang paulit-ulit na binibigkas ang mga salita ng zikr. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lakas at kumpiyansa bilang isang imam, ngayon ay waring naglalakbay sa kalawakan ng kawalan. Sa labas ng bintana, ang ulan ay mahinang bumubuhos, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok ang doktor, dala ang clipboard na puno ng resulta ng kanyang pagsusuri. Sa likod ng kanyang propesyonal na ngiti ay naroon ang lungkot na tila hindi maitatago. Imam Khalid, wika nito sa kalmadong tinig, ngunit puno ng bigat ang bawat salita. May mga resulta na kami. Tumango si Khalid, mahigpit na hawak ang tasbih. Sabihin mo, doktor. Ano man ang resulta, handa akong tanggapin ito. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Stage 4 pancreatic cancer. Naputol ang oras. Para bang tumigil ang lahat ng bagay sa paligid ni Khalid. Ang dalawang salitang iyon, stage 4, ay umalinggaw sa kanyang isipan, tulad ng malalakas na alon na paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan. Gaano pa ako katagal, doktor? Tanong niya, pilit pinipigilan ang paginig ng kanyang tinig. Napabuntong hininga ang doktor bago sumagot. 6 na buwan kung magiging maganda ang tugon ng iyong katawan sa chemotherapy. 6 na buwan. Parang isang hatol na nagbabago ng lahat. Tumango si Khalid, hindi nagpakita ng takot o galit. Sa halip, yumuko siya, inilapit ang tasbih sa kanyang noo at tahimik na nagdasal. Subhanallah, bulong niya, pilit na pinapalakas ang sarili. Sa kanyang puso, inisip niya, ito'y isang pagsubok lamang mula kay Allah. Pagkatapos ng konsultasyon, umuwi si Khalid sa kanilang bahay. Sa sala, naghihintay ang kanyang asawa na si Amina, may hawak na tasa ng tsaa, at ang kanilang anak na si Fatima, na nagbabasa ng Quran. Nang makita siya, agad na tumayo si Amina. Khalid, ano ang sinabi ng doktor? Tanong niya, halata sa mukha ang pag-aalala. Hindi agad sumagot si Khalid. Sa halip, tinignan niya si Fatima na tahimik na binabasa ang banal na aklat. Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa asawa. May pagsubok si Allah para sa akin, sagot niya sa mabagal at banayad na tinig. Lumapit si Amina, hawak ang kanyang kamay. Anong pagsubok ito, Khalid? Sabihin mo sa akin. Pancreatic cancer, diretsong sagot niya, walang balak magpaligoy-ligoy. Stage 4. Halos mapatid ang hininga ni Amina, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Tumayo si Fatima, ang Quran na hawak nito'y bumagsak sa sahig. Baba? Gagaling ka, hindi ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Lumuhod si Khalid sa harap ng kanyang anak, hawak ang maliliit na kamay nito. Fatima, ito'y isang pagsubok mula kay Allah. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Ngunit kahit na sinabi niya ito, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Isa itong laban na maaaring hindi niya mapagtagumpayan. 2 linggo ang lumipas, nagsimula na ang chemotherapy ni Khalid. Sa ospital, napapalibutan siya ng iba pang pasyente, bawat isa'y may kanya-kanyang laban. Habang pumapasok ang gamot sa kanyang ugat, pilit niyang hawak ang maliit na Quran sa kanyang kamay, binabasa ang mga bersikulo upang palakasin ang kanyang loob. Ngunit sa bawat pagpatak ng oras, unti-unti niyang naramdaman ang epekto ng paggamot. Ang kanyang katawan ay tila nawawalan ng lakas, at ang sakit ay tila lumalalim. Habang nakapikit, naririnig niya ang mahinang boses ng kanyang asawa sa tabi niya, nagdarasal ng taimtim. Sa kabila ng lahat, pinipilit niyang ngumiti, ngunit alam niyang hindi siya makakatagal ng ganito sa mahabang panahon. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, nakatingin si Khalid sa kisam. Ang buwan ay bahagyang sumisilip mula sa kortina ng ulap. O Allah, bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa panalangin. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang pagsubok na ito. Patawad sa lahat ng aking pagkukulang. Ngunit sa kabila ng kanyang panalangin, nararamdaman niyang may kulang. May tanong na patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Bakit ako? Ang unang kapitulo ay nagtatapos sa tahimik na gabi, kung saan si Khalid ay nakatingin sa buwan. Habang dumadaloy ang kanyang mga luha, naisip niya ang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan, ito na ba ang katapusan ko? Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay nagsimula ng tila karaniwan para kay Khalid.
Nakaschedule ang ikalawang sesyon ng chemotherapy niya sa ospital, at bagamat ang unang sesyon ay nagdulot ng matinding pagkapagod, pilit niyang pinanatili ang kanyang pananalig. Habang nakaupo sa upuan ng ospital, binabasa niya ang Quran, ang bawat salita ay nagbibigay ng bahagyang ginhawa sa kanyang isip na puno ng pag-aalala. Ang gamot ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang ugat habang ang mga nurse ay tahimik na kumikilos sa paligid. Tila isang tahimik na oras ng pagmumuni-muni, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi niya masabi kung ito ba'y pisikal o emosyonal. Sa paglipas ng oras, isang malamig na pawis ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawan. "Masakit ba ang dibdib mo, Khalid?" tanong ng nurse na napansin ang kanyang kalagayan. "Medyo," sagot niya, ngunit ang kanyang tinig ay mahina, halos bulong. "Siguro ito'y epekto ng gamot." Bigla, naramdaman niya ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Pilit niyang inaabot ang nurse, ngunit naramdaman niyang nawawalan siya ng lakas. Tumigil ang lahat. Ang mga tunog ng ospital, ang bulong ng Quran sa kanyang isipan, ang boses ng nurse, lahat ay unti-unting naglaho. Nang dumilat ang kanyang mga mata, napansin niyang siya ay nasa isang kakaibang lugar. Hindi ospital ang nakapaligid sa kanya, kundi isang maliwanag na tila sumisipsip sa kanyang atensyon. Sa una, nagbigay ito ng kakaibang kapayapaan, ngunit nang siya'y tumingin pababa, nakita niya ang kanyang katawan na nakahiga sa kama, walang buhay. Ang mga doktor at nurse ay abala sa pagsasagawa ng CR, habang ang makina sa tabi ng kanyang kama ay nagpapakita ng patag na linya. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Paano niya nararamdaman ang lahat, ngunit ang kanyang katawan ay naroon, walang galaw? "Ako pa rin ba ito?" tanong niya sa sarili. Ang kanyang mga salita ay parang bulong na wala ni isang makakarinig. "Ala! Ano ito?" sigaw niya, ngunit walang tugon. Tila hindi siya naririnig ng sinuman. Habang nagtataka siya, isang nakapangingilabot na liwanag ang nagpakita sa harapan niya. Ang liwanag na ito ay unti-unting nagbago, nagiging anino ng isang malaking trono. Ang paligid ay biglang nagdilim. Ang mga dating awit ng Quran at dasal ng kanyang ina noong bata pa siya ay napalitan ng mga ungol at sigaw ng matinding paghihirap. Hindi ito simpleng mga bulong, ang mga sigaw na ito ay nagdadala ng sakit na parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang lumakad papalapit sa liwanag, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na tila humihila sa kanya pabalik. Napatingin siya sa lupa at napansin niyang siya ay naglalakad sa ibabaw ng parang mga nasusunog na abo. Sa di kalayuan, nakita niya ang trono, ngunit hindi ito trono ng kagandahan o kabanalan. Ito'y tila gawa sa mga bitak-bitak na bato at ang paligid nito ay napapaligiran ng kadiliman. Sa tuktok ng trono, may isang figurang hindi niya maaninag ang mukha, ngunit ang presensya nito ay nakakapagpatayo ng balahibo sa kanya. Sa paligid ng trono may mga kadena. At sa dulo ng mga kadena ay mga figura na hindi niya agad makilala. Bigla niyang narinig ang isang tinig. Hindi ito isang ordinaryong boses. Malalim ito, umaalingaw-ngaw, at parang tumatagos sa kanyang puso. "Khalid," sabi ng boses, "lahat ng bagay ay mabubunyag ngayon." "Ala, ikaw ba ito?" tanong ni Khalid, nanginginig ang boses. Ngunit ang boses ay hindi sumagot. Sa halip, ang tanawin sa paligid niya ay unti-unting nagbago. Ang mga figura na nakakadena sa paligid ng trono ay naging mas malinaw. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kirot at pagsisisi. Isa-isa silang lumingon sa kanya, at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang isang pamilyar na mukha, ang Propeta Muhammad. Ang kanyang mga mata ay namilog sa pagkagulat. Hindi ito totoo," sigaw niya. Ngunit hindi nagsalita ang figura. Ang mukha ng propeta ay puno ng pighati, at ang kanyang mga kamay ay nakakadena. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Khalid ang kirot na parang pinupunit ang kanyang kaluluwa. Bakit siya naririto? Hindi ito maaaring totoo, patuloy na sigaw ni Khalid, ngunit walang sagot ang dumating. Ang trono, ang kadiliman, ang mga sigaw sa paligid, lahat ay tila isang malupit na bangungot na hindi niya matakasan. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, narinig niya muli ang boses. "Hanapin mo ang katotohanan, Khalid. Ang katotohanan na hindi mo kailanman hinanap." Biglang nagbago ang lahat. Ang abo sa lupa ay biglang nawala, at naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naroon siya muli sa ospital. Ang mga nurse ay abala pa rin sa kanyang paligid,
at ang doktor ay humihinga ng malalim, halatang pagod sa reanimasyon. Buhay siya, sigaw ng isa sa mga nurse. Huminga ng malalim si Khalid. Ang kanyang dibdib ay masakit, ngunit nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Siya'y muling nabuhay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nabago na. Ang tanong na iniwan sa kanya ng boses ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, hanapin mo ang katotohanan. Ang liwanag ng ospital ay malupit sa mga mata ni Khalid nang siya'y tuluyang nagkamalay. Ang bawat ingay, mula sa paggalaw ng mga nurse hanggang sa tunog ng mga monitor, ay tila mas malakas kaysa dati. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang bawat hinga ay puno ng kirot. Ngunit higit pa sa pisikal na sakit, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang mga larawan ng trono, ng kadiliman, at ng propeta Muhammad na nakakadena ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Khalid, nakabalik ka, sabi ni Amina na nasa tabi ng kanyang kama. Hawak niya ang kamay ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa kabila ng kanyang ngiti, halata ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Salamat kay Allah, buhay ka pa. Buhay pa, mahinang sagot ni Khalid, ngunit hindi niya maramdaman ang pasasalamat na nararapat na naroon. Sa halip, isang tanong ang bumabagabag sa kanya, bakit ako bumalik? Habang lumalapit ang doktor, nagsimula itong magpaliwanag tungkol sa nangyari. Imam Khalid, ikaw ay nagkaroon ng cardiac arrest habang ginagawa ang chemotherapy. Ngunit salamat sa mabilis na aksyon ng aming koponan, ikaw ay na-revive. Nakinig si Khalid, ngunit tila nasa malayo ang kanyang isip. Hindi niya masabi ang mga bagay na nakita niya habang siya'y nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga sigaw, ang kadiliman, ang trono, lahat ng ito ay nag-iwan ng bakas na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos magsalita ang doktor, tumango lamang siya at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Sa bahay, nagpatuloy ang kanyang katahimikan. Pilit siyang kinakausap ni Amina at Fatima, ngunit palagi niyang sinasabi na siya'y pagod. Ang gabi ay naging sandali ng kanyang pag-iisa, kung saan siya'y nagmumuni-muni, iniisip ang kahulugan ng kanyang mga nakita. Ang mga salita mula sa boses sa kanyang mga panaginip ay paulit-ulit na bumabalik, hanapin mo ang katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, hawak ang Quran, tahimik niyang tinanong ang sarili, ano ang katotohanan? Ang mga salita na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila hindi sapat sa pagkakataong ito. Sa bawat pagbalik niya sa mga bersikulo, hinahanap niya ang sagot, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling puno ng pagdududa. Allah, bulong niya, bakit mo ako binigyan ng ganitong karanasan? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa susunod na araw, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang bahay, dumating si Ama Juan. Siya'y isang pari na nakilala ni Khalid sa ospital. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang kapayapaan, ngunit nagdulot din ito ng kalituhan kay Khalid. Bakit siya naririto? Ano ang gusto niyang sabihin? Khalid, sabi ni Ama Juan, naupo sa isang upuan sa tabi niya. Kumusta ka na? Hindi sumagot si Khalid agad. Sa halip, tinitigan niya ang pari. Bakit ka narito? Ngumiti si Ama Juan. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Nais kong malaman kung okay ka na. Okay, tanong ni Khalid, bahagyang tumawa, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kirot. Paano ako magiging okay kung hindi ko na alam kung ano ang totoo? Nagulat si Ama Juan sa sagot, ngunit nanatili siyang kalmado. Khalid, minsan ang ganitong karanasan ay nagdadala sa atin ng mas malalim na pag-unawa. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na makita ang mga bagay na hindi natin naiintindihan sa simula, ngunit may dahilan kung bakit natin ito nakita. Napatigil si Khalid. Nakakita ako ng trono, sabi niya, ang kanyang boses ay mabagal at puno ng bigat. Isang trono na napapaligiran ng kadiliman at mga figurang puno ng pighati. At nakita ko ang propeta Muhammad na nakakadena. Hindi nag-react si Ama Juan agad. Sa halip, tinitigan niya si Khalid ng may pag-unawa. At ano ang naramdaman mo noong makita mo iyon? Takot, sagot ni Khalid. Hindi ko maintindihan. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay tila binaliktad. Ang usapan nila ay nagpatuloy, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Khalid na may taong handang makinig sa kanya nang walang paghatol. Sinabi niya ang lahat ng nakita niya, mula sa mga sigaw hanggang sa mga tanong tungkol kay Allah. Tahimik na nakinig si Ama Juan, at sa dulo, nagsalita siya ng mahinahon. Khalid, hindi kita pipilitin na sumang-ayon sa akin. Ngunit gusto kong magbigay sa iyo ng isang bagay.
Hinugot niya ang isang maliit na Biblia mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Khalid. Kung nais mong hanapin ang katotohanan, marahil makakatulong ito. Tinitigan ni Khalid ang Biblia, hindi sigurado kung dapat niya itong tanggapin. Ngunit sa huli, kinuha niya ito at tahimik na inilapag sa mesa. Salamat, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng alinlangan. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Khalid, hindi siya makatulog. Ang Biblia ay nasa mesa sa tabi ng kanyang kama, at tila inaakit siyang buksan ito. Ngunit ang bigat ng kanyang paniniwala at ang takot sa posibleng pagtakwil ng kanyang pamilya ay nagpipigil sa kanya. Ala, bulong niya sa dilim. Ano ang dapat kong gawin? Ang kapitulo ay nagtatapos sa tahimik na silid ni Khalid, kung saan ang kanyang mga tanong ay nananatiling walang sagot. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya na ang kanyang paglalakbay patungo sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay tahimik, ngunit si Khalid ay hindi makatulog. Ang bawat sandali ng kanyang karanasan, ang trono, ang kadiliman, ang boses na nagtanong tungkol kay Allah, ay parang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nasa tabi ng kanyang kama ang Bibliang iniabot ni Ama Juan, ngunit hindi niya ito magawang hawakan. Ang bigat ng pagdududa ay napakalaki, tila isang tanikala na nakatali sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, nang matalo ng pagod ang kanyang katawan, pumikit siya at nahulog sa tulog. Ngunit hindi ito nagdala ng kapahingahan. Sa panaginip, si Khalid ay muling napunta sa kakaibang lugar. Ang lupa ay tuyot at basag-basag, at ang hangin ay malamig at mabigat. Mula sa di kalayuan, nakita niya muli ang trono. Ito'y mas malaki ngayon, ang paligid nito ay napapaligiran ng anino ng mga figura. Ang kadiliman ay mas matindi kaysa dati, at ang kanyang dibdib ay parang pinipiga ng matinding takot. Khalid, isang boses ang muling narinig. Malalim, umaalingaw-ngaw, at tila nanggagaling mula sa lahat ng direksyon. Ala, tanong ni Khalid, ngunit ang kanyang boses ay nanginig. Ikaw ba ito? Ang boses ay hindi sumagot agad. Sa halip, ang paligid ay biglang nagbago. Ang lupa na tuyot ay nagbigay daan sa isang tanawin na pamilyar kay Khalid. Ang kaaba ay nasa harapan niya, ngunit ito ay napalilibutan ng mga idolo. Ang mga tao ay nagdadala ng insenso, nagsasakripisyo ng hayop, at nag-aalay sa mga estatwa. Tila isang eksena mula sa sinaunang panahon. Paano ito nangyari? Tanong niya sa sarili. Hindi ba't ang kaaba ay banal at para kay Allah lamang? Khalid, sabi ng boses, tingnan mong mabuti. Lumapit si Khalid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga estatwa. Ang isa sa mga ito ay may inskripsyon na agad niyang nakilala, ang pangalan ng Diyos na si Allat, ang iba pa ay si Al-Uzza at si Manat, mga Diyos na nabanggit sa mga kwento ng sinaunang Arabo. Pakiramdam ni Khalid ay may bumagsak sa kanyang dibdib. Bakit mo ipinapakita sa akin ito? Tanong niya, ngayon ay nanginginig na. Ang boses ay muling nagsalita. Hindi ba't bago ang Islam, ang mga tao ay nananalangin din kay Allah? Ngunit sino ang Allah na kanilang sinasamba, Khalid? Alam mo ba talaga kung sino siya? Hindi makasagot si Khalid. Ang tanong na iyon ay parang isang sibat na tumama sa kanyang puso. Ang kanyang buong buhay ay ginugol sa pagtuturo tungkol kay Allah, ngunit ngayon ay para bang ang lahat ng kanyang nalalaman ay biglang nagdududa. Biglang nagbago ang tanawin. Sa halip na ang kaaba, ang paligid ay naging isang malaking altar, napapalibutan ng mga tao na may hawak na mga mangkok ng dugo at mga alay. Sa gitna ng altar ay naroon ang isang estatwa na tila gawa sa itim na bato. Ang pangalan nito ay nakaukit sa sinaunang wika, ngunit sa isang iglap, naintindihan ni Khalid ang nakasulat, Baal. Baal, bulong ni Khalid, halos hindi makapaniwala. Hindi maaari. Isa siyang Diyos ng mga sinaunang panahon. Ano ang kaugnayan nito sa akin? Ang boses ay muling narinig, mas malapit at mas mabigat. Ang pangalang Baal ay kilala sa maraming anyo, Khalid. Hindi mo ba naisip na ang mga pangalan ay maaaring magbago, ngunit ang pinagmulan ay nananatili? Si Khalid ay biglang napabalikwa sa pagkakagising, ang kanyang noo ay basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang hininga ay mababaw. Sa gilid ng kanyang kama, naroon pa rin ang Biblia. Ngayon, tila ito ay tumatawag sa kanya. Hinawakan niya ito, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa pabalat. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pananampalataya ay nakasalalay sa Quran, ngunit ngayon ay may kakaibang puwersa na nagtutulak sa kanya na buksan ang aklat na ito. Ngunit bago niya ito magawa, narinig niya ang tunog ng yabag mula sa pasilyo.
Si Amina ay pumasok sa kwarto, dala ang isang tasa ng tsaa. Tinitigan siya nito ng may halong pag-aalala at pagtataka. Khalid, okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Khalid, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Pero may mga bagay na hindi ko maunawaan. Umupo si Amina sa tabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalinlangan si Khalid kung dapat niyang sabihin ang tungkol sa kanyang panaginip. Ngunit sa huli, nagpasya siyang itago ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi ito mauunawaan ng kanyang asawa. Pagod lang ako, sagot niya, pilit na ngumiti. Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit ang isip ni Khalid ay hindi mapanatag. Muli niyang inilapag ang Biblia sa mesa, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya ito maaaring iwasan magpakailanman. Sa kanyang panaginip, narinig niya ang boses na nagsabing hanapin ang katotohanan. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. Ang araw ay sumikat ng tahimik, ngunit sa loob ng tahanan ni Khalid ay tila may unos na hindi maipaliwanag. Habang inihahain ni Amina ang almusal sa mesa, napansin niya ang mabigat na anyo ng kanyang asawa. Sa kanyang mga mata ay naroon ang anino ng isang lalaking puno ng katanungan, isang imam na tila tinanggalan ng kumpiyansa sa kanyang sariling pananalig. Khalid, simula ni Amina habang inilalagay ang tasa ng tsaa sa harap niya. Hindi ka na mapalagay nitong mga nakaraang araw. Ano ba talaga ang bumabagabag sa'yo? Tumigil si Khalid sa paggalaw ng kanyang kutsara. Hindi siya tumingin sa asawa, ngunit halatang ang tanong na iyon ay tumama sa kanya ng malalim. Huminga siya ng malalim, iniisip kung dapat niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi ganap na nauunawaan? May mga tanong akong bumabalik, sagot niya sa wakas, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng alinlangan. May mga bagay na hindi ko kayang intindihin, kahit ilang beses kong pagnilayan. Napatingin si Fatima, na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Baba, anong klaseng tanong? Tanong niya, puno ng kuryosidad, ngunit sa ilalim nito ay may halong takot. Nilingon ni Khalid ang anak at asawa niya, at nagpasya siyang magsalita. Habang nasa ospital ako, simula niya, nakita ko ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Nakita ko ang trono na napapaligiran ng kadiliman. At ang mga figura, isa sa kanila, si Muhammad. Halos mahulog ang tasa ni Amina mula sa kanyang kamay. Ano ang ibig mong sabihin, Khalid? Bakit mo nakikita ang propeta sa ganitong kalagayan? Hindi ko alam, sagot ni Khalid, pilit na itinatago ang kanyang panghihinayang. Pero ang mukha niya, Amina, puno ng pighati. Ang mga kamay niya ay nakakadena, at naramdaman ko ang sakit sa kanyang presensya. At may narinig akong tanong. Sino si Allah? Tahimik na bumalot ang tensyon sa silid. Si Fatima ay hindi makatingin sa kanyang ama, habang si Amina naman ay pilit na hinahanap ang tamang salita. Khalid, sabi niya ng may diin, hindi mo dapat iniisip ang mga ganitong bagay. Isa kang imam. Ang pananampalataya mo dapat ang pinakamalakas sa ating lahat. Tumayo si Fatima mula sa mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Baba, hindi kita maintindihan. Bakit ka nagkakaganyan? Tumakbo siya palabas ng silid bago pa makasagot si Khalid. Si Amina, na iwan na nakaupo, ay tumitig sa kanyang asawa. Khalid, kung may pagdududa ka, paano mo aasahan na susunod kami sayo? Hindi makahanap ng sagot si Khalid. Sa halip, siya'y tumahimik, iniisip ang bigat ng kanyang sinabi. Ang balita tungkol kay Khalid ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad. Sa mga mata ng marami, siya ang simbolo ng matibay na pananampalataya, ngunit ngayon ay may mga tanong na bumabalot sa kanya. Si Imam Yusef, isang matagal ng kaibigan, ay nagdesisyong bumisita upang harapin siya. Khalid, sabi ni Yusef habang nakaupo sa sala, ano itong naririnig kong may mga pagdududa ka tungkol kay Allah? Ang tanong ay parang sibat na tumama sa kanyang puso. Tumitig si Khalid sa kanyang kaibigan, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi niya maitatanggi ang katotohanan. Hindi ko tinatalikuran si Allah, Yusef, sagot niya, ang kanyang tinig ay mabigat. Ngunit may mga bagay akong nakita na nagdudulot ng tanong sa aking puso. Nagkibit balikat si Yusef, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Khalid, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito'y tungkol sa pagtitiwala sa kanya, kahit hindi natin nauunawaan ang lahat. Alam ko, sagot ni Khalid, ngunit paano ako magtitiwala kung ang mismong pundasyon ng aking paniniwala ay ngayon ay tila nabibitak? Ang pag-uusap nila ay nagtapos ng hindi malinaw. Tumayo si Yusef,
tumingin kay Khalid ng may lungkot. Kapatid, alalahanin mo kung sino ka. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, ngunit kailangan mong bantayan ang iyong puso. Ang ganitong mga tanong ay maaaring magdala ng kapahamakan. Pagkaalis ni Yusef, tumingin si Khalid sa bintana. Ang araw ay nagsisimulang lumubog at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang tanong, sino si Allah? Sa gabing iyon, si Khalid ay hindi na muling nagdasal sa parehong paraan. Nakatayo siya sa kanyang maliit na kwarto, nakaharap ang Quran sa isang tabi at ang Biblia sa kabila. Ang bigat ng kanyang pasya ay nakapatong sa kanyang balikat. Pumikit siya, pilit na pinapakalma ang kanyang isipan. Allah, bulong niya, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakataas, kung ito'y pagsubok, bigyan mo ako ng lakas. Ngunit kung ito'y landas patungo sa katotohanan, tulungan mo akong mahanap ang daan. Napatingin siya sa Biblia. Ang bawat pahina nito ay tila may bigat na hindi niya kayang buhatin. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa kanyang pag-aalinlangan. Kailangan niyang gumawa ng hakbang, isang hakbang na maaaring baguhin ang lahat. Ang lamig ng gabi ay tila mas matindi kaysa karaniwan. Si Khalid ay nakaupo pa rin sa gilid ng kanyang kama, ang Biblia at Quran ay nakalatag sa kanyang harapan. Hindi niya magawang buksan ang alinman sa mga ito. Sa kabila ng katahimikan sa paligid, ang kanyang isipan ay parang isang bagyong puno ng katanungan. Paano kung mali ang landas na aking sinusundan? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa silid. Ang tanong na iyon ay bumalot sa kanya ng kaba, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na tila nag-aanyaya sa kanya na hanapin ang sagot. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pananagutan bilang imam, ngunit higit pa rito, ang kanyang pagiging tao na naghahanap ng katotohanan ay hindi niya maitanggi. Habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagdududa, unti-unti niyang naramdaman ang antok. Pumikit siya, ngunit hindi nagtagal, ang kanyang panaginip ay nagdala sa kanya sa isang kakaibang mundo. Muling nakita ni Khalid ang trono. Ngunit ngayon, hindi ito napapaligiran ng kadiliman. Sa halip, isang maliwanag na liwanag ang bumalot dito. Ang liwanag na iyon ay parang humahatak sa kanya, isang panawagan na hindi niya kayang labanan. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay parang isang pagsubok. Sa paligid ng trono ay naroon pa rin ang mga figurang dati niyang nakita, ngunit ngayon, hindi sila gumagalaw. Parang mga estatwa, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit hindi nila ipinapakita ang sakit o paghihirap tulad ng dati. Khalid, isang boses ang muling narinig, ang tunog nito ay malalim at umaalingaw-ngaw. Narito ka muli. Bakit mo ako tinawag? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang kailangan mong ipakita sa akin? Biglang nagbago ang tanawin. Ang liwanag ay naging mas maliwanag at mula rito ay lumabas ang isang figura. Ang figurang ito ay nakasuot ng puting kasuotan at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang kapayapaan. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pagmamahal at awa na hindi maipaliwanag ni Khalid. Huwag kang matakot, sabi ng figura. Narito ako upang tulungan kang mahanap ang katotohanan. Katotohanan, tanong ni Khalid, halos hindi makapaniwala. Ano ang katotohanan na kailangan kong malaman? Ngumiti ang figura, ngunit hindi sumagot. Sa halip, iniabot nito ang kanyang kamay kay Khalid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Khalid ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Ang bigat ng kanyang mga takot at pagdududa ay tila unti-unting nawawala. Hanapin mo, sabi ng figura. Ang daan ay laging naroon, ngunit ikaw ang kailangang maglakbay patungo rito. Nagising si Khalid ng bigla. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Ang panaginip ay parang mas totoo kaysa anumang kanyang naranasan. Tumayo siya mula sa kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang Biblia na nasa mesa. Sa wakas, binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang pahina na tila sinadya para sa kanya. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito, bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang isipan. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko, bulong niya. Paano ito maaaring totoo? Sa sumunod na araw, nagpasya si Khalid na bumalik kay Ama Juan. Ang kanilang unang pag-uusap ay nag-iwan ng malalim na baka sa kanya, at ngayon, nararamdaman niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang usapan.
Nang dumating siya sa simbahan, sinalubong siya ni Ama Juan na may ngiti sa kanyang mukha. Khalid, sabi nito, natutuwa akong makita kang muli. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Naupo si Khalid at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kaluwagan na sabihin ang lahat ng nasa kanyang isipan. Ama, may nakita akong kakaiba sa aking panaginip. Isang figura na nagdala ng liwanag at sinabi niyang hanapin ko ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Tumango si Ama Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Khalid, ang mga salitang iyon ay ang puso ng mensahe ni Jesus. Siya ang daan patungo sa Diyos. Sa pamamagitan niya, nagkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa Ama. Ngunit paano ito? Tanong ni Khalid, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ang buong buhay ko ay ginugol sa paniniwala na si Allah ang tanging Diyos. Paano ako magtitiwala sa isang bagay na bago sa akin? Ang pananampalataya, sagot ni Ama Juan, ay hindi laging tungkol sa pag-unawa sa lahat. Minsan, ito ay tungkol sa pagtitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. At sa iyong puso, alam kong may puwersang nagtutulak sa iyo na hanapin ang sagot. Tahimik si Khalid, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama si Ama Juan. Ang puwersang iyon, ang tawag ng liwanag, ay hindi niya kayang baliwalain. Tumayo siya, at sa pagkakataong ito, alam niyang ang kanyang paghahanap ay nagsisimula pa lamang. Ang araw ay tila mas maliwanag, ngunit sa puso ni Khalid ay naroon ang bigat ng mga tanong na patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang sinabi ni Ama Juan ay parang apoy na hindi maapula, si Jesus ang daan. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng parehong kaginhawahan at takot. Paano niya haharapin ang katotohanang tila umuusbong sa kanyang kalooban? Habang nakaupo sa veranda ng kanyang bahay, hawak niya ang Biblia sa isang kamay at ang Quran sa kabila. Ang dalawang aklat na ito ay parang magkabilang mundo na naghihintay lamang ng kanyang pasya. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Fatima, puno ng kirot at pagkalito, mula sa kanilang huling usapan. Baba, bakit ka nagdududa? Ano ang nangyari sa pananampalataya mo? Pumikit siya at tumingala sa langit. Ala, tulungan mo ako, bulong niya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang sagot ay hindi basta darating. Kailangan niyang harapin ito ng may tapang, kahit na ang landas ay magdulot ng sakit. Sa hapon na yon, dumating si Fatima, dala ang tsaa sa maliit na tray. Tahimik niyang inilapag ito sa mesa sa tabi ng kanyang ama. Baba, simula niya, may mga tanong akong gustong itanong. Tumingin si Khalid sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anong tanong, Fatima? Bakit mo iniisip ang mga bagay na ito? Si Allah ang nagbigay sa atin ng lahat. Bakit kailangan pang hanapin ang sagot sa ibang lugar? Ang kanyang tinig ay puno ng sama ng loob, ngunit halata rin ang pagmamahal. Hinawakan ni Khalid ang kamay ng kanyang anak. Fatima, hindi ko tinatalikuran si Allah. Ngunit paano ko maipagpapatuloy ang pagiging imam kung sa loob-loob ko ay may mga tanong na hindi ko masagot? Ang katotohanan ay hindi natatapos sa ating mga iniisip. Minsan, kailangan nating hanapin ito kahit sa lugar na hindi pamilyar. Pero baba, sabi ni Fatima, paano kung ang paghahanap na ito ang maglayo sa iyo sa atin? Sa ating pamilya? Sa komunidad? Hindi makasagot si Khalid agad. Ang tanong ng kanyang anak ay masakit, ngunit ito rin ay totoo. Ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay, ngunit paano niya maisasantabi ang tawag na nararamdaman niya sa kanyang puso? Sa gabing iyon, nagdesisyon si Khalid na muling bumalik sa simbahan. Hindi niya sinabi sa kanyang pamilya kung saan siya pupunta. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng tahimik na kalye, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat, ngunit ang kanyang puso ay nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Pagdating niya sa simbahan, sinalubong siya ni Ama Juan na tila alam na darating siya. Khalid, bati ng pari, ano ang nagdala sa iyo dito ngayong gabi? Hindi ko na kayang dalhin ito ng mag-isa, sagot ni Khalid, ang kanyang tinig ay puno ng kirot. Ang mga tanong ko, ang mga panaginip ko, lahat ng ito ay nagpapabago sa akin. Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Lumapit si Ama Juan at hinawakan ang kanyang balikat. Ang landas patungo sa katotohanan ay hindi laging madali, Khalid. Ngunit minsan, kailangan nating hayaan ang ating sarili na magtiwala sa liwanag, kahit hindi pa natin ganap na nakikita ang dulo ng daan. Tahimik na tumango si Khalid. Ama, paano ko malalaman kung si Jesus na ang daan?
Ngumiti si Ama Juan, puno ng katiyakan. Khalid, ang pananampalataya ay isang hakbang na ginagawa natin sa kabila ng ating pag-aalinlangan. Ngunit ang Diyos ay tapat. Kapag inialay mo ang iyong puso kay Jesus, mararamdaman mo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Pag-uwi ni Khalid sa bahay, hinarap siya ni Amina sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. "Saan ka galing, Khalid?" tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng emosyon. "Sa simbahan," sagot ni Khalid ng diretsahan, walang balak magtago ng totoo. "Sa simbahan?" ulit ni Amina, hindi makapaniwala. "Ikaw, isang imam, ay pumupunta sa lugar na yon? Ano ang nangyayari sa'yo?" Huminga ng malalim si Khalid at tumingin ng diretsyo sa kanyang asawa. "Amina, may mga bagay akong kailangang alamin. Hindi ko maitatanggi ang tawag na nararamdaman ko sa aking puso." Tumalikod si Amina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Khalid, iniwan mo na ba kami? Iniwan mo na ba ang lahat ng itinayo natin sa ilalim ng pangalan ni Allah?" Hindi sumagot si Khalid. Ang sakit sa kanyang puso ay napakabigat, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Sa kanyang pananahimik, isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. Ang sumunod na araw ay hindi naging mas magaan. Ang balita tungkol sa kanyang pagbisita sa simbahan ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad. Sa loob ng moske, ang pangalan ni Khalid ay naging paksa ng bulong-bulungan. Ang mga kaibigang dati humahanga sa kanya ay ngayoy lumayo, habang ang iba ay nagdududa na sa kanyang integridad bilang imam. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Khalid ang pag-iisa. Ngunit kahit na ang mundo niya ay tila nagkakawatak-watak, ang liwanag na nakita niya sa kanyang panaginip ay hindi nawala. Sa kanyang puso, alam niyang ang daan patungo sa katotohanan ay hindi madali, ngunit handa siyang harapin ang lahat. Ang umaga ay tahimik, ngunit sa bahay ni Khalid, ang bigat ng tensyon ay nananatili. Ang pagkakawatak-watak sa kanyang pamilya at komunidad ay nagsimula ng magdulot ng sugat na hindi na madaling hilumin. Sa kabila nito, naramdaman niyang isang hakbang na lang ang kailangan niya upang malaman ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Nakaupo siya sa sala, pinagmamasdan ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang Biblia ay nakalagay sa kanyang kandungan at ang Quran ay nakalapag sa mesa. Sa mga sandaling ito, naramdaman niya ang tahimik na tawag na hindi niya kayang baliwalain. "Khalid," biglang sinabi ni Amina na tumayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay may halong galit at sakit. "Ano ba talaga ang plano mo? Ano ang mangyayari sa atin?" Tumayo si Khalid at tumingin sa kanyang asawa. "Amina," simula niya, "hindi ko gustong saktan kayo. Ngunit ang puso ko ay patuloy na tumatawag sa akin. Kailangan kong hanapin ang katotohanan." "Katotohanan?" tanong ni Amina, ang kanyang tinig ay tumataas. "At ang katotohanang iyon ay hahantong sa pag-iwan mo sa atin. Sa iyong pananampalataya. Sa Allah na siyang bumabay sa atin mula sa simula." Huminga ng malalim si Khalid, pilit na nilalabanan ang sakit na dulot ng mga salitang iyon. "Amina, hindi ko tinatalikuran si Allah. Ang ginagawa ko ay para sa kanya. Kung ito'y daan na kanyang itinuro, paano ko ito maiiwasan?" "Hindi na kita kilala," sagot ni Amina bago siya umalis sa silid. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng emosyon. Ang hapon ay dumating, at sa tulong ni Ama Juan, naghanda si Khalid para sa isang bagay na hindi niya akalaing magagawa, ang kanyang binyag. Sa simbahan, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan, habang pinagmamasdan ang liwanag mula sa mga stained glass windows. Ang bawat hakbang niya papunta sa altar ay tila may bigat, ngunit hindi niya naramdaman ang takot. Ang puso niya ay puno ng tapang. "Khalid," sabi ni Ama Juan habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng tubig. "Handa ka na ba? Alam mo bang ang desisyong ito ay magbabago ng lahat sa iyong buhay?" Tumango si Khalid. "Ama, alam kong ang desisyong ito ay hindi na maibabalik. Ngunit ito ang hinihiling ng puso ko. Wala nang iba pa." Habang inilalapit ni Ama Juan ang tubig sa kanyang ulo, naramdaman ni Khalid ang isang malalim na kapayapaan. Sa bawat patak ng tubig, tila nawawala ang bigat ng kanyang mga pagdududa. Ang mga bangungot na nagdala ng takot sa kanya ay tila inaanod, at sa wakas, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kalayaan. Pagkatapos ng seremonya, tumingin siya kay Ama Juan, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. "Ama," sabi niya, "ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kapayapaan." Ngumiti si Ama Juan at hinawakan ang balikat ni Khalid. "Khalid, ang kapayapaang iyan ay galing sa Diyos.
Isa kang bagong tao ngayon. Sa gabing iyon, bumalik si Khalid sa bahay. Ang mga ilaw ay patay at ang paligid ay tahimik. Nang pumasok siya, nakita niya si Fatima na nakaupo sa hagdan, ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Sa tabi niya ay naroon si Amina, tahimik ngunit halata ang bigat ng kanyang nararamdaman. Baba, simula ni Fatima, ang kanyang tinig ay nanginginig. Totoo ba? Totoo bang iniwan mo na ang ating pananampalataya? Tumingin si Khalid sa kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng kirot. Fatima, sabi niya, hindi ko iniwan ang pananampalataya. Ang ginawa ko ay ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Ngunit paano ito tama? Tanong ni Fatima, ang kanyang mga luha ay bumagsak na. Paano mo kami iwan sa ganitong paraan? Lumapit si Khalid at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Fatima, hindi ko kayo iiwan. Mahal na mahal ko kayo. Ngunit minsan, ang ating pagmamahal sa Diyos ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Kinabukasan, ang balita ng pagbibinyag ni Khalid ay mabilis na kumalat sa komunidad. Ang kanyang dating mga kaibigan sa moske ay nagtipon upang pag-usapan ang nangyari. Sa kanilang mga mata, siya'y isang traidor, isang taong iniwan ang kanyang tungkulin bilang imam. Ngunit para kay Khalid, ito ay simula ng isang bagong landas. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng kalsada, may ilan na lumayo sa kanya, at ang iba naman ay tumitig ng may galit. Ngunit hindi na siya natakot. Sa kanyang puso, alam niyang ang ginawa niya ay tama. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya si Amina sa kusina, tahimik na naghuhugas ng mga pinggan. Lumapit siya at tahimik na naupo sa mesa. Walang salitang lumabas mula sa kanila sa simula, ngunit sa wakas, nagsalita si Amina. Khalid, sabi niya, hindi kita maintindihan. Pero alam kong mahal mo ang Diyos, kahit hindi ko makita ang dahilan ng mga ginagawa mo. Tumingin si Khalid sa kanyang asawa, at sa kanyang mga mata ay naroon ang pasasalamat. Salamat, Amina. Hindi ko inaasahang maintindihan mo agad. Ngunit sana, dumating ang panahon na makita mo rin ang nakikita ko. Tahimik na tumango si Amina, ngunit hindi na nagsalita pa. Ang kapayapaan na bumalot sa kanila ay tila tanda na, kahit puno ng mga sugat ang kanilang relasyon, may pag-asa pa ring bumalik ang pagkakaisa. Ang umaga ay dumating ng tahimik, ngunit may kakaibang pakiramdam sa paligid. Si Khalid, na ngayon ay mas maaliwalas ang mukha, ay nakaupo sa veranda ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw. Ang kanyang isipan ay mas magaan, ngunit naroon pa rin ang bigat ng hinaharap, ang pagtanggap ng kanyang pamilya, komunidad, at ang pagbabagong dala ng kanyang desisyon. Habang humihigop siya ng tsaa, narinig niya ang mahinang yabag ni Fatima papalapit. Nakita niya ang kanyang anak na tila nagdadalawang isip kung lalapit ba o hindi. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Khalid. Fatima, halika rito, wika niya, puno ng lambing. Umupo si Fatima sa tabi niya, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagdududa. Baba, simula niya, bakit tila mas kalmado ka ngayon? Parang wala ka ng kinatatakutan. Tumingin si Khalid sa kanyang anak at kinuha ang kanyang kamay. Fatima, dahil ang bigat na matagal kong dalahin ay nawala na. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong nasa tamang landas ako. Ngunit paano ka nakasisiguro? Tanong ni Fatima, ang kanyang tinig ay puno ng alinlangan. Fatima, sagot ni Khalid, ang kapayapaan na ito ay hindi galing sa akin. Hindi ko ito kayang ipaliwanag, ngunit ang Diyos ang nagbigay sa akin ito. At kapag naramdaman mo ang ganitong klaseng kapayapaan, alam mong tama ang iyong desisyon. Tahimik si Fatima, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang bahagyang pag-usisa. Tumayo siya at iniwan si Khalid na muling nag-iisa sa veranda, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ang kanilang usapan ay nag-iwan ng marka. Sa araw din yon, bumalik si Khalid sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Matagal na niyang tinanggap ang kanyang kondisyon, ngunit ngayon ay naramdaman niyang may bagong liwanag na nagbabalot sa kanya. Nang dumating ang doktor, ang mukha nito ay tila hindi makapaniwala habang tinitignan ang kanyang mga resulta. Khalid, simula ng doktor, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa mga nakaraang pagsusuri mo, malinaw na nasa terminal stage na ang iyong sakit. Ngunit ngayon tumigil ang doktor, parang hindi makahanap ng tamang salita. Ngayon, wala na akong nakikitang bakas ng cancer. Napakunot ang noo ni Khalid. Anong ibig mong sabihin, doktor? Paano ito posible? Tumango ang doktor, hawak-hawak ang kanyang mga papeles. Hindi ko rin alam.
Ang mga resulta ay malinaw, wala na ang sakit mo. Para bang isang himala ang nangyari. Hindi makapagsalita si Khalid. Sa halip tumingala siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Sa kanyang puso, alam niyang ang Diyos ang may gawa nito. Isang patunay na ang kanyang bagong pananampalataya ay nagdala hindi lamang ng espiritual na kalayaan, kundi pati na rin ng kagalingan na hindi niya inaasahan. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Amina. Agad niyang napansin ang kakaibang ningning sa mukha ni Khalid. Khalid, ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hawak pa rin ni Khalid ang mga resulta mula sa ospital. Inilagay niya ito sa mesa at tumingin ng diretsyo kay Amina. Ang cancer, sabi niya, wala na ito. Gumaling na ako. Napaatras si Amina, tila hindi makapaniwala. Paano? Hindi ba't sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa? Wala silang sagot ni Khalid, pero alam ko kung sino ang may gawa nito. Si Jesus. Siya ang nagpagaling sa akin. Tumigil si Amina, ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Khalid, bulong niya, hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Ngunit masaya ako na buhay ka pa. Hinawakan ni Khalid ang kamay ng kanyang asawa. Amina, hindi ko inaasahan na maintindihan mo ito ngayon. Pero ito ang katotohanan na aking natagpuan. Ang Diyos ang gumawa nito para ipakita na ang landas na tinahak ko ay tama. Kinabukasan, si Khalid ay bumalik sa simbahan upang makipag-usap kay Ama Juan. Nang ikinuwento niya ang nangyari, ngumiti si Ama Juan, tila hindi nagulat. Khalid, minsan ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga himala. At minsan, ang himalang iyon ay nagiging patunay ng ating pananampalataya. Tumango si Khalid, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang ang himalang ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay isang panawagan upang ibahagi ang kanyang karanasan, upang hikayatin ang iba na hanapin ang katotohanan sa kanilang puso. Sa sumunod na linggo, nagtipon ang kanyang pamilya sa sala. Ang kanyang anak na si Fatima at ang mga apo niya ay tahimik na nakaupo habang si Amina ay nasa tabi niya. Ang paligid ay puno ng tensyon, ngunit sa wakas, nagpasya si Khalid na magsalita. Alam kong nahirapan kayong tanggapin ang mga nangyari, simula niya. Alam kong masakit ang mga pagbabagong ito. Ngunit nais kong malaman niyo na ang lahat ng ito ay ginawa ko dahil sa tawag ng Diyos. Tumahimik ang silid, ngunit si Fatima ang unang nagsalita. Baba, natatakot pa rin ako. Ngunit kung ito ang nagdala ng kapayapaan sa iyo, paano ko ito tututulan? Ngumiti si Khalid at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may liwanag na bumabalot sa kanyang pamilya. Salamat, Fatima. Isa lang ang hiling ko na manatili tayong nagmamahalan kahit ano pa ang mangyari. Habang lumilipas ang mga araw, si Khalid ay unti-unting natutong tanggapin ang mga sugat na dala ng kanyang desisyon. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa bawat hakbang ng kanyang buhay, at ang himala na nagligtas sa kanya ay naging simbolo ng panibagong simula. Ang mga unang sinag ng araw ay bumalot sa tahanan ni Khalid, tila isang paalala ng bagong simula na dumating sa kanyang buhay. Sa loob ng bahay, naroon ang tahimik na kasunduan sa pagitan ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan ni Amina at Fatima ang kanyang desisyon, ang kanilang presensya ay isang tanda ng patuloy na pagmamahal. Habang nakaupo si Khalid sa kanyang mesa, ang Biblia ay bukas sa kanyang harapan. Muling binasa ng kanyang mga mata ang mga salitang paulit-ulit na tumimo sa kanyang puso, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa bawat ulit ng mga salitang ito, naramdaman niya ang isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag. Hindi na siya isang tao na puno ng pagdududa, siya ngayon ay puno ng pananalig. Habang ginugugol niya ang araw sa pagbubulay-bulay, dumating si Ama Juan upang siya ay kamustahin. Nakita niya si Khalid sa hardin, tila mas kalmado kaysa sa unang pagkakataon nilang nagkita. "Khalid, bati ng pari, kamusta ang iyong bagong buhay?" Ngumiti si Khalid, isang ngiti na puno ng kahulugan. "Ito ang pinakamagandang pakiramdam na naramdaman ko kailanman. Ang bigat na matagal kong dalahin ay tuluyan nang nawala." Tumango si Ama Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. "Ang kapayapaan na iyan ay galing kay Jesus. Ang buhay na iyong tinanggap ay hindi nangangahulugang magiging madali, ngunit ito'y isang buhay na may layunin." "Alam ko," sagot ni Khalid. "At iyon ang dahilan kung bakit nais kong gamitin ang natitirang mga araw ko upang magbahagi ng aking karanasan sa iba."
Sa sumunod na linggo, si Khalid ay nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento sa maliit na simbahan na pinangungunahan ni Ama Juan. Ang bawat salita niya ay puno ng damdamin, at ang bawat bahagi ng kanyang karanasan ay nagdala ng inspirasyon sa mga nakikinig. Hindi ko inaasahang magbabago ang aking buhay sa ganitong paraan, sabi niya sa harap ng mga tao. Ngunit sa kabila ng sakit, ng pagkalito, at ng takot, natagpuan ko ang liwanag. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang, at si Jesus ang nagdala sa akin sa tunay na kalayaan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng luha sa marami sa mga nakikinig. Maraming lumapit kay Khalid upang magpasalamat, ang ilan ay nagsabing na antig ang kanilang pananampalataya dahil sa kanyang kwento. Habang patuloy ang kanyang bagong layunin, ang kanyang relasyon sa pamilya ay nagsimulang maghilom. Isang gabi, si Fatima ay dumaan sa kanyang silid upang siya ay kausapin. Baba, simula niya, naiisip ko ang lahat ng sinabi mo. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito, pero gusto kong sabihin na mahal pa rin kita. Tumingin si Khalid sa kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng saya. Fatima, iyon lang ang hinihiling ko, na manatili tayong nagmamahalan. Ang pagmamahal ay laging bahagi ng katotohanan. Sa dulo ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Khalid na unti-unting nagbubukas ang puso ng kanyang anak sa bagong katotohanang natagpuan niya. Ang huling bahagi ng buhay ni Khalid ay naging isang testamento ng kanyang pananampalataya. Ang himalang nangyari sa kanya ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay, at ginugol niya ang bawat araw sa pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi tungkol din sa pagtanggap ng pagbabago, sa kabila ng sakit na dala nito. Isang umaga, habang nakaupo siya sa hardin at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, naramdaman niya ang hangin na dahan-dahang dumampi sa kanyang mukha. Pumikit siya at tahimik na nagdasal, "Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na ibinigay mo sa akin." Sa wakas, nararamdaman kong tunay na ako'y malaya. Sa sandaling iyon, sa tahimik na pagninilay, naramdaman ni Khalid na ang kanyang kwento ay natapos na. Ngunit sa halip na wakas, ito'y isang panimula para sa iba pang mga kwento ng pananampalataya, pag-asa, at kalayaan. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito sa dulo ng video, mag-iwan ng komento gamit ang salitang kalayaan sa ibaba. Ibig sabihin nito, ikaw ay naging bahagi ng buong kwento at naabot mo ang pinakamahalagang bahagi. Maraming salamat sa iyong oras at suporta, napakahalaga nito.